Blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ika-251st day na ating share ng devotion video dahil kagabi sabi natin na yun yung ating pang 250th dahil nakalimutan naman natin yung countings na ating share ng devotion video, and kakatapos lang po natin makinig ng devotion, every Thursday devotion ng ating Alive in Christ Hong Kong church na page na pagdi-devotion, and it has the topic about standing firm in our faith. Ayan, so marami tayong mga natutunan at dahil kung ano yung goal ni Apostle Paul ay dapat ganun din yung maging goal natin to finish the race of this life. Ayan. Dahil kagaya sa mga manlalaro or mga athlete, ang pinaka tinitignan ng athlete is yung finish line, na ma-finish niya yung finish line ng kanyang takbuhin or lakbayin ng pananampalataya patungo to being more, to be Christ-likeness. So, nawayan yung maging goal natin, and let's focus our eyes, our attention, our faith, and our trust in the Lord. So, bago po tayo magsimula ng ating share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon. So let us pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat muli, maraming salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo sa amin. Salamat din po sa mga biyaya na bagamat lingid man o hindi lingid sa amin, Panginoon, at nakakalimutan namin magpasalamat, Panginoon, dahil ang iniisip namin ng mga biyaya ay tanging mga nakikita o mga pinansyal lamang, Panginoon. Ngunit hindi alam ng bawat isa na ang hininga na mayroon kami, Panginoon, ay isa ng malaking pagpapala. Ang gumising sa bawat araw na may panibagong buhay at lakas ay isa ng malaking pagpapala, Panginoon. Lalong higit, karagdagan na lamang ibinibigay niyong karunungan at mga pagkain o ano pa mga bagay na pinansyal na maaari namin makamit sa buong araw ng aming buhay, Panginoon. Kaya din po, dadako na naman kaming muli sa pagbubulay-bulay at pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, na hindi namin pagsasawa ang gawin, Panginoon. At dalangin namin na ang lahat na makikinig, makakabasa o makakapanood nito, Panginoon, ay siyang mapagpala. We know, Panginoon, na kayo ang mag-open ng kanilang spiritual eyes, spiritual heart, and spiritual ear, Panginoon, upang maintindihan at magrema sa puso, isip, at espiritu ng bawat isa ang kanilang mapapakinggan na ito, Panginoon. Dalangin ko po na hindi ang aking glory ang maglingning, Panginoon, bagkus ay tangi ang sa inyo lamang po, dahil kayo ang may karapat-dapat na maitaas at mapapurihan, Panginoon, at hindi ang inyong lingkod. Ilagay niyo po ako sa pinakamababang tungtungan ng inyong kalwalhatian, Panginoon, at hindi ako magyabang sa kung ano man ang ipinagkaloob niyo sa akin, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay let your Holy Spirit work within this devotion, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, salamat sa lahat ng pag-provide, Panginoon, sa wisdom, sa mga pinansyal, Panginoon, pag-aaral ng aming mga anak, Panginoon, pang-araw-araw na pagkain at kakailanganin, Panginoon, ng bawat mga kapamilya o mahal namin sa buhay. Alam namin na iniingatan niyo sila, nasa iba't ibang panig man sila ng mundo, Panginoon. Alam namin na ang divine protection ninyo ay laging nasa bawat isa sa amin, Panginoon. Habang buhay po at walang sawa kami magpapasalamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa cross ng Kalbaryo o Golgota, Panginoon, na ialay ang kanyang sariling buhay para sa katubusan ng kasalanan naming lahat, na hindi karapat-dapat, ngunit dahil sa inyong habag at grasya ay malaya kami na nakakapamuhay sa ngayon, Panginoon. And gayon din po sa banal na Espiritu, Holy Spirit, na siyang gumagabay sa aming, Panginoon, upang ang lahat ng aming magagawa, sasabihin o iisipin ay tanging nakalulugod at ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari at laging magningning sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan.
So, narito po tayo sa Lucas 22:58. Ayan, pagkaraan ng ilang sandali, mayroong uling nakapansin sa kanya at siya'y sinabihan. Si Pedro nga daw, ikaw man ay kasamahan nila. Ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. Message, matapos nga daw ang ilang sandali mula sa unang pagkakaila ni Pedro tungkol sa Panginoong Yesus ay may nakapansin na naman kay Pedro. Sinabihan muli siya na kasamahan ni Jesus, pero tumanggi at nagkailanan naman si Pedro sa ikalawang pagkakataon na hindi siya kasama ni Jesus. Application. Nangyari naman dito ikalawang pagkakaila ni Pedro kahit may nakapansin sa kanya sa ikalawang beses na sinabing kasamahan siya ni Jesus. Todo tanggi naman talaga si Pedro. Mahirap dalhin sa puso at damdamin kapag alam mo may itinatago ka o itinatanggi. Maaaring hindi ka mapakali o matatahimik. Ganyan marahil ang pakiramdam noon ni Pedro na sa takot ay panay ang pagkakaila ang ginagawa. Pero sa oras na magsisi at magbalik loob siya, ay wala nang makakapigil sa paglilingkod niya sa Diyos at sa Panginoong Yesus hanggang kamatayan. Habang may oras at panahon pa na pinibigay ang Diyos, ay gamitin na natin sa paglilingkod sa Kanya at sa kapwa. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, ayan, may gagawin muna tayo na parang trivia, di ba? Kung atin nang nabasa at ating alam, ayan, I'm sure maraming makakasagot nito. Pero wala po tayong papremyo. Ito lamang po ay isang trivia question. Ayan, ilang beses ba ikakaila ni Pedro ang ating Panginoong Jesus? Ayan, parang Blue's Clues. Tuk, 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 tuk. Time's up. Kung ang sagot nyo po ay 3, tama po ang inyong sagot. Congratulations. Ayan. So, 3 beses ikakaila ni Pedro ang ating Panginoong Yesus. At kung sa topic natin kahapon ay unang beses na ikinaila o itinanggi ni Pedro ang ating Panginoong Yesus, ngayon naman po ay ang second time na ikinaila ni Pedro ang ating Panginoong Yesus dahil meron at meron talagang makakakilala or makakatanda. Siyempre, sa 3 years ba naman na pag-ebanghelyo ng ating Panginoon, pagdimisyon at pagpupunta sa iba't ibang mga lugar na kasama ang kanyang mga alagad, meron at meron talagang makakatanda or makakakilala sa kanyang mga alagad o sa kanyang itsura, di ba? So, yun na nga, may naka-notice na naman or may nakapansin na naman kay Pedro na siya ay kakaiba. Ayan, meron ba talagang gano'n na parang shining ka kapag ka ikaw ay alagad ng ating Panginoon or tagasunod ng ating Panginoon? So, ayun, sinabi sa kanya na ikaw ay kasama. Pero, dahil nangingibabaw pa rin kay Pedro yung takot niya. And syempre, dahil hindi pa nga talaga nangyayari o napupulfill yung kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Yesus na 3 beses siya ikakaila ni Pedro bago tumilaok ang manok. Ayan, ibig sabihin bago mag-umaga. Yun yung intention is, tawag dito, hindi pa siya nagsisink in kay Pedro na, ay, ito na yung katuparan or totoo nga ang sinabi ng Panginoong Yesus, diba? So, naitanggi pa rin niya, diba? Dininay pa rin niya ating Panginoon. Pero sabi nga, kahit 3 times na i-deny ni Pedro ang ating Panginoong Yesus, after naman niya magsisi, magrepent sa nagawa niyang pagkakamali at pagkakasala na yun, ay magiging very effective disciple and start siya ng early Christianity during their time, diba? And hanggang sa time of death, hanggang sa kanyang kamatayan, ay super loyal and talagang dedicated si Pedro sa ating Panginoong Yesus. Diba? Kumbaga, kung ano yung naging mistake niya nung una, nung maipako at mamatay ang ating Panginoong Yesus dahil hindi niya pa alam, hindi pa nila alam na ganun yung magiging wakas ng ating Panginoong Yesus. But yun, dahil syempre alam naman natin na magre-resurrect ka ating Panginoong Yesus. So, magre-restore din yung kanyang faith, yung kanyang tiwala na totoo nga talaga
At nangyari nga ang lahat ng sinabi ng Panginoong Yesus ayon sa kanyang mga salita. So doon natin makikita na mapanghahawakan talaga ang salita ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus. Dahil ang Diyos na nangako sa atin ay hindi kagaya ng tao na pwedeng nagbabago ang desisyon o isip, di ba? Or mood sa mga bagay-bagay na ipinangako o sinabi sa itala ating Panginoon, pag sinabi niya mangyayari at magaganap. Maaring hindi man on this period of time, aabutin man ng ilang taon bago mangyari at maganap, pero mangyayari at mangyayari. Whether narito ka pa man sa mundo or wala ka na dito sa mundo, di ba? Kasi yung fulfillment ng pangako ng Panginoon kay Abraham, di ba, sa ating ninuno, is nangyari at naganap noong siya man ay sumakabilang buhay na or wala na siya dito sa mundo. Dahil tayo na mga tao na nabubuhay sa ngayon, we are children of God, but tayo din ay nagmula sa genes ni Abraham, di ba? Dahil siya yung pinaka nagsimula ng faith. He is our father of faith kay God, di ba? Na kung ano yung kanyang ginawa, is tayo yung nanagana, tayo yung nagtamasa ng ginawa. Para kagaya din ng ginawa ng ating Panginoong Yesus, di ba? Siya yung naghirap, siya yung nag-sacrifice, tapos tayo yung nanagana sa kanyang grace and mercy ng ating Panginoon. And yun nga, nawa, tayo naman habang may pagkakataon pa, at lagi naman yan ang pakiusap natin ng kahit sinong mga teachers or preachers or mga teachers ng tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan ang pinakalaging sasabihin sa atin habang may oras pa tayo, make the best of our life in serving the Lord and loving God and our fellow men. Ayan. Dahil hindi natin masasabi talaga ang ating buhay. Hindi masasabi na pwede kang mabuhay ng 100 years dahil pwedeng just a blink of an eye, just 1 second, pwede tayong mawala at maglaho sa mundong ito. Kaya habang kaya mo pa, habang may lakas ka pa, habang may kakayahan ka pa para maglingkod, sumampalataya, mag-ebanghelyo, at gawin ang greatest commission ng ating Panginoon to go therefore and make disciple of all nations. Dapat ay gawin na natin ito kung ang iyong magagawa at ang iyong kakayahan ay ang magsalita o makapag-usap sa mga tao, much better, because maaari mong i-share ang good news ng ating Panginoon or ang gospel. Kung ang yun ng mga ibang mga kakayahan ay through mga talents, ayan, pagkaloob mo rin at i-dedicate mo sa ating Panginoon at paggamit ka sa gawain ng ating Panginoon. And I know na walang tao na walang special na kakayahan or talent na ibinigay ng ating Panginoon. You just need to discover it, you just need to develop it, and you dedicate it to the Lord. Nang sa gayon, ay pag pinagpala itong lalong higit na ating Panginoon at pinasbasan ng ating Panginoon, ay you will be an effective person in that aspect that you choose, or that way of you glorifying the Lord in whatever He gives you. So, ayan po. Nawa ay ang akin naman pakiusap ay kung meron tayong pagkakataon para magbulay-bulay ng salita ng Diyos, makinig o magbasa ng kanyang mga salita, ay maglaan po tayo dahil importante po na hindi lamang ang ating physical na katawan ang ating pinapakain. Dahil pag pinakain natin ang ating physical na katawan, pag na-digest na yan, ilalabas din natin yan as food waste ng ating katawan, di ba? Pero yung ini-intake natin through spiritual ng Word of God and the bread of life, yan ay mananatili magpakailanman. Mareretain siya sa ating memory, mareretain siya sa ating isip, and magpe-penetrate siya sa ating katawan to keep us healthy, to keep us strong in all aspects of our life, kahit whether it's physically, emotionally, and lalong higit sa ating spiritually. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating share and devotion video for today, and let us all close into prayer.
Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, maraming salamat po sa inyong mayamang mga salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na help us, Panginoon, to grow more, to be Christ-likeness, Panginoon. Although we know that we are not perfect, Panginoon, because we all fall short for your glory, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sa acceptance ninyo, sa inyong grace and mercy para sa bawat isa sa amin upang malaya kami na makalapit at magkaroon ng deeper relationship sa inyo, Panginoon. And we also pray, Lord God, para sa mga pinansyal na problema ng bawat isa, Panginoon, sa trabaho o sa negosyo, o kung may nanloko man sa kanila, Panginoon, o sa bawat isa sa amin, Panginoon, kayo po ang may kakayahan na i-restore at ibalik ito, Panginoon, because you are the God who provide, Panginoon. Hindi lamang po ang kapatawaran sa kasalanan ang ginawa ng Panginoong Yesus, but setting us free from any bandages, Panginoon, of sa mga pinansyal na mga problema, Panginoon, at mga pagkakasala, Panginoon, gayon din sa mga sakit, Panginoon. We also pray, Lord God, for the healing, Panginoon, because we know that we are totally healed, hindi lamang sa kasalanan, Panginoon, but in every kind of sickness, Panginoon, that may come within us, Panginoon. We are healthy, we are victorious in our life and in our health, Panginoon. Dahil sa inyo, Panginoon, malalaman yan, o yan man ay simpleng sakit o karamdaman, Panginoon, ay kayang-kaya ninyong pagalingin, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon, sa anumang mga sakit at karamdaman ng isang tao, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, kung ang inyong kalooban, Panginoon, ay ang magbalik na ang espiritu ng mga taong ito, Panginoon, o namin, Panginoon, sa inyo, ay ang kalooban niyo lamang po ang masunod, Panginoon, sapagkat alam namin na that is your greatest will into our life, Panginoon, upang hindi na maghirap ang mga mahal sa buhay, Panginoon, at maghirap ang taong dumaranas ng sobrang sakit at karamdaman, Panginoon. We also pray, Lord God, para pa sa mga pastors, priests, evangelists, prophets, missionaries, Panginoon, teachers, workers, mga students, Panginoon, at members, Panginoon, ng bawat mga body of Christ of churches, Panginoon, na walang kahit anong relihiyon, Panginoon, ang aming itataas, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoon, at ang Panginoong Yesus at ang aming pananampalataya na tunay na tutuparin at mangyayari ang lahat ng inyong mga ipinangako, Panginoon. We just remain and keep faithful, Panginoon, and stay focused our eyes into you, Panginoon, our spiritual eyes, our spiritual heart, and our spiritual mind, Panginoon. And we also pray, Lord God, para sa bawat mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, kagaya na inyong lingkod, Panginoon, na ginagamit ninyo upang magbahagi ng inyong ebanghelyo sa lahat ng mga tao na makakasalamu at makakausap namin, Panginoon. Make us effective speaker, effective preacher, effective missionaries, Panginoon, upang maabot ang kahit mga kasulok-sulukan ng mundo o kahit na ibang planeta pa, as long as mayroong tao na makakapakinig na inyong ebanghelyo o mabuting balita, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, na nagiging dahilan para kami ay may makapag-provide para sa pamilya namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bansang ito. Kayo siyang magpala, Panginoon, at mag-ingat lalong higit sa aming mga amo, Panginoon, at pagpalain niyo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Salamat sa mga buhay nila na sila ang nag-aalaga sa katulad ko, Panginoon, na isang OFW, Panginoon, upang makapamuhay ng maayos, Panginoon, at maibigay ang mga kailangan ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Gayon din, Lord God, we pray para sa bansang Pilipinas, Panginoon, that there will be peace, unity, Panginoon, economic growth, Panginoon, at uunlarin mo pong lalo higit ang Pilipinas, Panginoon. There will be no more corruption, Panginoon. There will be Bible study in every branches of the government, Panginoon, mula sa President, Panginoon, sa Vice President, sa mga Senators, Panginoon, hanggang sa pinakamababang may katungkulan sa aming bansa, Panginoon, at mga bayan, Panginoon. Ngayon din, ang bawat mga mamayan, Panginoon, ay imbes na magreklamo, Panginoon, ay magtulungan
upang mapaunlad at mapaayos ang aming mga bansa, upang darating ang panahon na hindi nakakailanganin ng bawat mga pamilya na magkalayo-layo, Panginoon, sapagkat sapat at higit pa ang mga pagpapala at resources na mayroon sa aming bansa, Panginoon. Tunay na alam namin walang imposible sa inyo, Panginoon, kapag kalooban ninyo na mangyari at maganap, Panginoon, ay tanging ipagkatiwala lamang namin at you know what to do already, Lord God. Kaya din po, Lord God, we pray, Lord God, para sa bansang Israel, Panginoon, your chosen nation, Panginoon, na pagpalain niyo po at ingatan ang bansang ito, Panginoon, na naiswasakin ng mga ibang mga bansa, Panginoon, na nagagalit dito or may masamang intention dito, Panginoon. Pero we know, Lord God, kung paano mo iningatan ng Israel, even the past years and times or a few million years pa man ang abutin, Panginoon, ay patuloy niyong iingatan at gagabayan ang inyong chosen nation, Panginoon, at hindi ito maaano ng kahit na sinong gustong gumapi o pumuksa dito, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang kapayapaan, peace and unity, Panginoon, sa bawat mga bansa, Panginoon. There will be no war, no arguments, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay ang unity that is coming from you will overflow into the heart of every leaders of every country, Panginoon, upang ang lahat ay sumampalataya sa inyong bugtong na anak na si Jesus at maniwala sa tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo o Golgotha na tubusin kaming lahat sa aming mga kasalanan. Kung mayroon pa man po mga panalangin na aking nakalimutan, Panginoon, kayo na po ang bahalang magdagdag dito, Panginoon, sapagkat wala naman po kaming maaring ilihim o itago sa inyo, sapagkat kahit ang laman ng aming puso at isip ay hindi limit sa inyo. We honor you, we glorify you. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and keep safe dahil medyo maulan. Ang bagyong Dana po na galing sa Pilipinas ay lumipat dito sa Hong Kong kaya medyo malakas ang ulan at may typhoon. So, have a nice day everyone and God bless us all.